Hi everyone! Welcome po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang iyong lingkod, Pastor Charlie Nakutanan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family, ang makasama niyo ngayong oras na ito sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. So welcome po sa lahat sa kabuuan ng GCSGO, Kamarin Family Congregation. Welcome po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga magiliw na taga-subaybay sa iba't ibang panig ng bansang Pilipinas at maging sa ibang bansa ay wini-welcome ko po kayo sa mga oras na ito. So purihin ang Diyos. So tayo nagpapasalamat muli sa ating Panginoon na tayo ay binigyan niya ng opportunity na makapakinig muli ng kanyang salita. Tunay nga po sa atin ang mga anak ng Diyos ay napakahalaga sa atin ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang ating spiritual food. Purihin ang Diyos. So sa oras na ito, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, nais ko po na tayo muna yumuko, sumandali at manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, ang oras na ito, Panginoon, kami lumalapit sa iyo, Diyos, hallelujah, at patuloy, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa magandang opportunity ito na ibinibigay mo sa amin na kami muli ay makapakinig ng salita. At sa mga oras na ito, Diyos, sa pangalan ni Jesus, pinagkakatiwala namin sa iyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito na yung salita. Panalangin ko po, Diyos, Panginoon, na kayo po ang patuloy na maitaas, maluwalhati sa kabuuan ng pag-aaral na ito ng iyong salita, o Diyos. Purihin ka at dalangin ko rin po na sa lahat bago kami dumako sa aming pagkinig ng salita ang aming bayang Pilipinas. Inaalaala ko po ang bansang ito na patuloy, o Diyos, Panginoon, na pagpalain nyo ang bayang Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din, o Diyos, Panginoon, pinapanalangin ko po lahat na namumuno sa bayang ito na silang lahat ay maging God-fearing at gayon din bigyan mo sila ng makalangit na karunungan upang kanilang mapamahalaan ang bayang ito ng naayon sa iyong banal na kalooban. Ang panalangin ko po, Diyos, let your righteousness prevail in this nation, O God, in Jesus' name. At patuloy mo rin kubiran ng dugo ni Jesus ang bayang ito at maging ang El Niño ito na kung saan diniklara, Panginoon, O God, ng media, Panginoon, pinapanalangin ko po, Diyos, Panginoon, na ma-zeroin ang hallelujah, ang El Niño ito at ang aking dalangin ay magpadala ka ng masaganang ulan ng pagpapala sa buong bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ulan, Panginoon, na kung saan walang kasamang pagbaha, kundi ulan lamang po ng pagpapala, Panginoon, ng sa gayon. Muling managana, Panginoon, ang mga pananim sa aming bansa, Panginoon, at ang mga bitak-bitak na lupa sa iba't ibang panig ng bansang ito ay makahigop muli, Panginoon. Hallelujah, ng sariwang tubig, Panginoon, mumula sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Hallelujah, at sumagana, Panginoon, ang mga pananim sa aming bayang Pilipinas, Panginoon. Maraming salamat po na kayo ang Diyos, Panginoon, na may kontrol ng kalikasan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa oras na ito. Pinapanalangin ko rin po, Lord, na patuloy, Panginoon, na iangat nyo rin po ang ekonomiya ng aming bayang Pilipinas, Panginoon. In Jesus' name. Ganon din, Lord, inaalaala ko rin po ang bayang Israel. Patuloy mo rin pagpalain ng bayang ito. O Diyos, sabi mo siyang salita, sino man ang magpala, magmahal sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Nagdideklara ko ng pagpapala, kasaganaan, proteksyon, Panginoon, kapayapaan sa buong Israel, Panginoon. Salamat po, kubiran niyo po ng dugo ni Jesus ang buong Israel. In Jesus' name, matigil na rin po ang kaguluhan, Panginoon, sa lugar na ito. Ganon din sa buong Middle East, Lord. Hallelujah, matigil na rin po ang kaguluhan, Panginoon. Lord, magyang Ukraine, Russia, matigil na rin po mga digmaan na ito, Diyos. Salamat po. Maghari ang kapayapaan sa buong Middle East. Maghari ang kapayapaan sa lahat ng bansa sa buong mundo at buong mundo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito. Inaangking ko na po ang kasagutan mo sa mga prayers sa oras na ito, Panginoon. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name,
This is our prayer. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, napakahalaga po na ating pong ipinapanalangin ang ating bansa. Ganon din po ang hinirang ng Diyos na bayan, ang bayang Israel. Huwag nating kalilimutan isama sa ating mga panalangin. Amen. Purihin ang Diyos. So, ngayon ay handa na po natin ang ating mga notebook at ballpen. Ganyan din, higit sa lahat, siyempre, ang ating mga tainga. Attentive sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ha? Ganon din ang ating puso. Ating puso ay matabang lupa na mataniman ng Word of God. So, yayain nyo na po ang inyong mga miyembro ng pamilya at makinig na po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ganon din ang inyong mga friends. So, message nyo na po sila na sila ay sumandaling umupo at makinig ng Word of God. Amen? Okay, so ngayon, buksan na po natin ating Bible. Basahin natin sa Book of Revelation, chapter 2, verse 5. Okay, sabi po sa Century o New Century Version, so NCB, so sabi diyan, so remember where you were before you fell. Change your hearts and do what you did at first. If you do not change, I will come to you and will take away your lampstand from its place. Tagalogin natin, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Amen? Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sumandali tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa oras na ito sa iyong pakikinig muli ng salita. Lord, salamat po, Panginoon, sa opportunity, pribileyo na kami, Panginoon, ay malayang makapakinig ng salita. Pinupuri ka namin. Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you are a great teacher. Holy Spirit, in Jesus' name. Salamat po. Let thy name be glorified, Lord, sa kabuuan ng pag-aaral namin ito yung salita. Maraming salamat po. Help me also to preach your word, Lord. May deliver ko pa yung salita without interruption. Father, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 So, purihin ang Diyos. So, sa oras na ito, nais ko po na bigyan ng pagpapaliwanag ang ating topic ngayon. Simple pong pinamagatan natin ng restoring our first love. Okay? So, pagpapanumbalik ng ating unang pag-ibig. Unang pag-ibig kanino? Siyempre sa ating Panginoon. Amen? So, kumusta na po ba ang first love mo? First love mo kay Lord, ang unang pag-ibig mo. Kumusta na ang promise mo kay Lord nung tinanggap mo siya bilang Lord and Savior ng buhay mo? Okay? So, yun po ang ating tatalakayin sa sa mga oras na ito. Amen? So, dito po sa ating foundation verse na binasa sa Pahayag, chapter 2, verse 5, ay may kita natin dito ang pagbibigay ni Lord ng paalaala sa atin ng kanyang church, sa atin ng kanyang mga anak. Na sabi nga niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko riyan at aalisin ko sa kinalagyan mo o sa kinalagyan ng iyong ilawan. So take note, the concept of first love holds great significance in the Bible. So ang konsepto pagkaunawa ng ating unang pag-ibig, yung makikita natin dito. So magkakaroon ng malaking kahalagahan. So malaking kahalagahan po. So, ang ating unang pag-ibig ay napakahalaga ito na dapat na hindi natin ito pinapabayaan.
Amen? So it refers to the initial love and devotion. So one as towards God and serves as a reminder of the passionate relationship believers should have with Him. Amen? So tumutukoy ito sa panimula ng ating pagmamahal. Panimula ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. So, na dapat ay wag nating pabayaan yung apoy ng ating relationship kay Lord. Amen? So, kumusta ba ang panimula ng ating pagmamahal sa Diyos? Yung first love. So, dapat wag itong mawawala. Amen? So, lalo na nasa mga huling araw na po tayo, mga kapatid. Dapat alagaan natin yung first love natin kay Lord. Kasi one of the problem of Christianity today, sa mga problema ng mga Kristiyano sa panahong ito, ay marami po ang mga nakakaranas ng tinatawag na dryness, spiritual dryness. Tila bagay nawawala na ang unang pag-ibig sa Diyos. Na dati in love kay Lord. In love maglingkod sa Panginoon. Kaso lang bandang dulo ay medyo umiiba na. Tumatabang na ang kanyang pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga, ang paalaala ni Lord sa atin dito, sa ating foundation verse, kaya sabi nga, so remember where you were before you fell. Change your hearts. Baguhin mo ang iyong puso and do what you did at first. So, gawin mo yung mga dati mong ginagawa. Sabi niya. Sabi ng Panginoon. If you do not change, naku, may babala si Lord pag hindi ka nagbago. I will come to you and I will take away your lampstand from its place. Yan ang masaklap roon. Aalisin niya yung ilawan. Sa kinalagyan ng iyong ilawan, alisin ng Panginoon. Kaya nire-remind ng Lord sa atin, yung first love natin, kumusta? Kaya sabi niya, alalahanin mo, balikan mo, yung mga dati mong ginagawa. Kumusta ba yung dati mong ginagawa? Dati ba ikaw ay mainit sa Panginoon? Sabi ng Lord, balik mo. So, kailangan ibalik natin. Dati, prayerful ka. Dati, nagbabasa ka ng Biblia. Nag-i-enjoy ka. Dati, nag-i-enjoy kang manalangin. Nag-i-enjoy kang umatin ng mga gawain. Halimbawa, midweek service. Talagang inaabangan mo yung midweek service. Dati, in love kang umatin ng morning prayer. Wala kang absent. Pero ngayon, tila nawawala ka na. So, yan ang sabi ng Lord. Balikan mo, alalahanin mo ang dati mong kalalagayan. Dati, umiiyak ka sa presence ng Lord. Ngayon, hindi, para bagang mabato na. Nawala na ang iyong tinatawag na yung prinsipyo ng buhay mo. Kumusta yung prinsipyo ng buhay mo? Si Lord ba ang pangunahin ng buhay mo? Dati, yun ang principles mo. Ang principles mo noong araw ganito. Si Lord lagi ang uunahin. Pero kumusta? Nabali na ba? Nasabi ng Lord, balikan mo. Alalahanin mo. Yung dating principles of life mo, na hindi ka matitinag, na kahit sino ang humatak sa'yo ay maninindigan ka. Sa bagong buhay na tinanggap mo, maninindigan ka. Na sumunod sa kalooban ng Diyos, no matter what. So, kinukumusta ng Panginoon. Kaya sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Umulan, bumagyo, nandoon ka.
naglilingkod sa Diyos. Ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Ha? So, kahit na matindi ang mga problema na yung nararanasan, nariyan ka pa rin. Naglilingkod sa Diyos. So, yun yung sinasabi ng Lord na alalahanin natin. Yung mga dati nating ginagawa. Ngayon, pag na-realize mo, yung first love mo ay nanghihina na o kaya nanlalamlam na. Paggising sa umaga ay hindi mo na kinakausap si Lord agad. Hindi ka na nag-good morning. Ha? Balikan mo ulit, sabi ng Panginoon. Alalahanin mo yung mga dati mong ginagawa. So, kaya sabi niya, pagsisihan mo talikuran ang iyong masasamang gawa. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Lalo na ngayon, malalapit na ang pagdating ng Diyos. Pagbabalik ng Panginoon, ito ang panahon na paigtingin natin. So, we must intensify our relationship with God. Amen? Lagi nating tandaan, everything here on earth is temporal. Lahat ng bagay sa mundong ito na ina-admire ng tao ay temporary lang, kapatid. Hindi mamamalagi, hindi mananatili. Pansamantala lang po lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya now is the time to intensify our relationship with God and restore our first love. Kung na-realize mo na ang pag-ibig mo'y tumatabang na, now is the time to restore your first love. Ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Amen? So yun po, mga magulang at mga kapatid. So the concept of first love holds great significance in the Bible. Amen? So it refers to the initial love and devotion. So one as towards God and serve as a reminder of the passionate, nag-aapoy relationship believers should have with Him. Amen? So, yun po mga kapatid, napaka-importante. Pahalagahan muli natin yung ating unang pag-ibig sa Panginoon. Pag-apuin muli natin yung ating relasyon kay Lord. We are living this last days. Amen? So, ano nga ba yung first love? So, ang tanong natin, what does it means? Okay? Ano bang meaning ng first love in the Bible? Amen? So, the meaning of first love in the Bible, so atin pong tuklasin. Ano nga ba ito? So, punta po tayo sa number 1. Point number 1, first love as the foundation of our relationship with God. So, pag sinabing first love, it is the foundation of our relationship with God. Yan yung ibig sabihin ng first love. So the meaning of first love in the Bible, first love as the foundation of our relationship with God. Foundation ito. Kailangan yung foundation, huwag magigiba. Kapatid, foundation po ang first love ng ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. So, suriin natin ano ba yung first love na ito. Take notice that our first love for God should be our foundation from which all other aspects of our faith flow. Amen. So in the book of Revelation, Jesus addresses the church in the Ephesus, commending them for their deeds, but admonishing them for losing their first love.
Okay? Yung iglesia ng Diyos sa Epeso, in-address ng Panginoon. Naghabilin siya. So, commending them. Naghabilin siya sa kanila for their deeds. Yung kanilang mga ginagawa. At nagpaalaala, admonizing them for losing their first love. So, pinapralahanan ni Lord yung mga simbahan sa Epeso dahil yung kanilang first love po ay nawawala na. Yung kanilang unang pag-ibig. Kaya nga sabi niya sa Revelation 2 verse 4, "But I have this against you." I have this against you, sabi ng Panginoon, that you have abandoned the love you had at first. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Epeso, mga simbahan, at sa atin ngayon, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya, ay nanlalamig na. Hello, kumusta, kapatid? Mainit pa ba ang pagmamahal mo sa Diyos? Siya pa ba ang number 1 sa buhay mo? Siya pa ba ang nakaluklok sa sentro ng puso mo? Siya ba ang unang minahal mo sa buhay mo? O iba na? Yan yung tanong ng Panginoon kay Peter. Sa book of John, chapter 21, verse 15 hanggang 17. Nung si Peter po ay lumamig ang kanyang pag-ibig, nung mamatay si Jesus, nawalan siya ng parang umiba ang kanyang pananampalataya. Kasi minsan ang naging dahilan kaya nanlalamig yung mga unang pag-ibig ng bawat Kristiyano dahil sa problema. Dahil sa panahon yun, si Jesus hinuli, pinatay. Kaya parang nawalan sila ng pag-asa. Kaya sabi ni Peter, mangingisda ako. Sabi naman ng mga kasama niyang disipulo, sasama kami. So meaning, ang kanilang first love, go back to facing. Hindi na si Jesus kasi pakiramdam nila wala na yung tagapagligtas nila kasi namatay na si Jesus. Pinako sa krus Kaya pakiramdam nila wala na yung tagapagligtas nila. Kaya sabi ni Peter, mangingisda ako, so go back to fishing. Sabi na may mga disciple na kasama niya, sasama kami. So in other words, at that time sila po ay go back to fishing. Nangisda na muli sila. Kasama yung kanyang may mga sumama kay Peter. At sa panahon yun, nangisda nga sila halos magdamag. Pero ang bad news, wala silang nahuli ni isang piraso. Even though mga expert na mangingisda sila Peter, pero wala silang nahuli. Alam niyo mga kapatid, ang aral, pag nawala yung first love mo kay Lord, nawala yung first love natin kay Lord, ano yung consequence? Kahit anong trabaho mo, kahit anong pagpupunyagi mo, ubusin mo na lahat ng talino mo, lahat ng lakas mo sa sarili mong mga pamamaraan. Wala. Useless lahat. Ibig sabihin, hindi ka magiging matagumpay, kapatid. Wala kang mahuhuli. Ibig sabihin, mailap ang pagpapala sa isang Kristiyano na dating in love kay Lord tapos lumamig, nag-backslide. So kahit anong pagpupunyagi mo, wala, useless lahat. Kaya sa panahon yun, si Peter, magdamag silang ng huli kasama ng mga disipulo. Ni isang isda, wala silang mahuli. Even though mga expert
silang mangingisda. Ganyan po ang buhay pag wala ang Panginoon. Pag lumayo tayo kay Lord, nanlamig tayo. Wala tayong magagawa. Useless lahat ng mga gagawin natin, puro palpak. Kaya minsan sinisisi pa nila ang Panginoon. Walang pagkakamali ang Diyos. Ang pagkakamali nasa tao. Amen. Malinaw po ang John 15 verse 5. Tingnan yung Bible niyo. Ano sabi ni Jesus? Apart from me, you can do nothing. Amen. Kung walang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kahit na napakatalino mo. Wala, useless lahat ng katalinuhan pag walang Panginoon. Kaya si Solomon, napakatalinong tao yun. Napakayaman, napakarami mga gold. Ang bahay lang niya, mansion niya, ginawa. For almost 13 years, ginawa yung mansion ni Solomon. Mansin mo yun? Napakayaman ni Solomon. Ang dami niyang ari-arian. Dami niyang mga ginto. Pero wala eh. Useless lahat. Siya mismo nag-conclude, sabi niya, everything is meaningless. Lahat ng bagay walang kabuluhan kung walang Diyos. Kaya nag-conclude sa bandang dulo kasi nag-backslide din si Solomon eh. Kumuha siya ng maraming babae. Imagine mo, 1,000. Tapos mga iba't ibang lahi pa, mga Moabita, yung mga pinagbabawal ng Diyos na mga lahi na pakisamahan, pinagbabawal ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong mag-aasawa ng ibang lahi. Baka mahakay kayo sa pagsambas kailang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga bandang dulo si Solomon, nung una, God-fearing siya. Kaya lang bandang dulo, dahil nga pumatol siya sa maraming kababaihan, 1,000 ba naman eh. Tapos hindi pa mga kalahi ng Diyos, hindi pa mga Israelites yung kanyang kinuhang babae. Hinatak siya para sumamba kay Asera, kung sino-sinong sinasamba ng mga Diyos ng mga Sidonyo. Kaya bandang dulo, nagkawindang-windang ang buhay ni Solomon. So, nung unang panahon, nung wala pang nung nandoon pa siya, God-fearing pa siya, sinusunod niyang kalooban ng Diyos, walang mapayapa ang kanyang kaharian. Pero nung siya ay sumuway sa Panginoon, basahin niyo po ang Bible niyo, 2 Kings, may kita niyan kung paano nangyari yung buhay ni Solomon. Na nag-raise up si Lord ng mga kakalaban kay Solomon. Kaya naging magulo muli bandang dulo eh. Pero ang gaganda naman kay Solomon, bandang dulo sa chapter 12 ng Ecclesiastes, kinunclude niya na dapat talaga ang tao, sabi niya. Kasi everything, sabi niya, na-realize na everything is meaningless. Kaya na-realize niya, sabi niya, ang tao dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi niya sa verse 1 ng book of Ecclesiastes, sabi niya, remember the Lord. So, alalahanin natin ang Panginoon. So, nagsalita sa ron, alalahanin ang Panginoon. Pag sinabing alalahanin, dapat i-include natin ang Panginoon. Kaya nga dito sa paalala Lord sa atin, sa ating foundation verse, sabi niya, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Amen? So, alalahanin natin, kumustahin natin, o balikan natin. Hindi pa huli ang lahat. Ang way out lang po sa panlalamig, repentance. Pagbabalik loob kay Lord. Amen? So, yun po, mga magulang at mga kapatid. So, nais ng Diyos tayo ay i-restore natin yung ating first love. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga Kristiyano sa Ephesians, sabi niya, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Sabi niya, pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Kaya kapatid, kung nanlalamig ka kay Lord, ayaw na ayaw ni Lord yun. Gusto ni Lord habang may panahon pa. Habang hindi pa bumalik ka na kay Lord. Dati in love ka kay Lord. Di ka nag-absent pag araw ng linggo. Pero ngayon, baliwala na sa iyo yung araw ng linggo.
Pupunta ka na kung saan-saan pag araw ng linggo. Ha? So, hindi ka na umaatin. Ha? Ang dami mo ng dahilan. Ha? Alam niyo, hindi mauubos ng maraming dahilan dito sa mundong ito. Kaya nga sabi nga, one of the number one disease is yung tinatawag na excusitis. Okay? So yan po mga kapatid, napaka-importante, balikan natin yung ating first love. Ha? Sipin mo lang, lahat ng bagay sa lupang ito, temporary lang. Amen? Kaya kung ano man ang mga nag-hold sa iyo para hindi ka magpatuloy kay Lord, alalahanin mo, temporary lang yan. Now is the time to intensify our relationship with God. Kasi anumang oras, pwedeng dumating ang Panginoon. Paano pag biglang dumating si Lord? Malamig na malamig ka pa rin kay Lord. Nako, delikado. Baka maiwan ka sa first trip. Kasi ang ating relasyon kay Lord, individual yan eh. So hindi mo pwedeng iasa sa magulang mo. Sabihin mo, magulang ko naman active eh. Siguro ligtas na ako o kaya makasama ko na first trip. No. Individual ang ating relationship kay Lord. Kailangan paigtingin natin. Amen. So yan po yung unang-una. Ang unang-una, ng ibig sabihin ng first love as the foundation of our relationship with God. So kailangan yung ating foundation ng ating relasyon matibay, matatag. Walang pinagkaiba yan sa bahay. Pag ang bahay po ay inaanay na yung mga foundation, mga haligi, nako, magkukulaps na po yan. Amen? Mahinang foundation yung bahay, nako, magkukulaps yan, delikado yan. Masisira. So, ganun din naman. Pag ang foundation ng relationship mo kay Lord, inaanay na. Ano ibig sabihin inaanay na? Ha? Ibig sabihin yan, pinasok ka na ng kasalanan, pinasok ka na ng panlalamig. Wala ka ng interest kay Lord, di ka na nagbabasa ng Bible, di ka na nagpipray, di ka na umati ng Sunday service, hindi ka na umati ng morning prayer, hindi ka na naglilingkod kay Lord. Collapse na ang foundation mo. Pag nag-collapse yung foundation mo sa iyong spiritual life, that's dangerous. Kasi anumang oras pwedeng dumating si Lord. Pag dumating si Lord, collapse ang foundation mo, nako, magugulat ka. The tip of the night. So, yung maaring natutulog ka, yung katabi mo, nag-aapoy kay Lord. In love kay Lord, magulat ka pag gising mo, wala yung katabi mo. Na-rapture na. Ha? So, yun po ang palaala sa Bible. Kailangan na-restore natin yung first love natin. Amen? Nagagalit si Lord pagka ika nga nawawala na yung ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Ayaw ni Lord nang may dalawang iniibig. Gusto niya siya lang ang ibigin natin. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, huwag niyong ibigin ang mga bagay sa mundong ito. Dahil lahat ng bagay sa mundong ito, pansamantala lang yan. 1 John 2:15 to 17, pinapaalala ng Diyos sa atin. Huwag nating ibigin ang sanlibutan, ang mga bagay nandito sa sanlibutan. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ano sabi ng Panginoon? Mapaparam ang buong sanlibutan ito, sabi niya. At ang lahat ng kinahumulingan dito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, big sabihin, nandoon po yung first love niya na natili. Ang sabi ng Lord, mabubuhay siya magpakailanman. Amen? So yun po mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay tuloy-tuloy nagpapalaala. Ngayon, pag pinagmatigas yung puso natin, hindi na yung kasalanan ni Lord. Kasalanan mo yun dahil hindi mo pinansin ang mga paalaala ng Diyos. Ako po, sa pastor, instrument lang ako ni Lord para magpaalaala. Amen? So yun po mga kapatid. So, napaka-importante po, i-restore natin ang ating first love. Amen? So, ang verse na ito, yung Pahayag 2 verse 4, this verse remind us that maintaining our first love is essential. Ang pagpapanatili ng ating unang pag-ibig ay mahalaga. As it fuels. Ito po ay dapat paningasin natin. As it fuels our desire to serve and obey God. Amen. Dapat pagpaningasin natin ang ating
pagnanasa na maglingkod at sumunod sa Panginoon. Amen. Dati, halimbawa, nagke-care group ka. Ngayon, hindi ka na nagke-care group. Kay leader. Hindi pa naman huli ang lahat. Kung leader ka, na may hawak kang care group, restore mo yung care group mo. Amen. Kaya, napaka-importante po ito ating pag-aaral ngayon. Pinaginigising ni Lord yung mga natutulog at mga parang mantika. Gusto ni Lord painitin muli. Di ba yung mantika, pagka malamig yung panahon, hindi mo maitaktak. Tulog. So gusto ni Lord ang mga natutulog na Kristiyano ngayon ay apuyan. O subukan mo yung mantika na nasa buti. Apuyan mo doon sa naglalagablab na apoy doon sa kusina. Idarang mo sa apoy. Ano mangyayari? Gigising yung mantika and then pwede nang mabubuhos na siya para magamit mo na. Pero pag tulog po yun o pag malamig, wala. Dumidikit sa buti. So, kailangan tayo po ay apuyan. Paano tayo mag-aapoy? So, napaka-importante, manalangin tayo. Magbasa ng Bible. Okay? Para mag-apoy muli yung ating Christian life. Okay, so, first love. What does it means? So, again, first love as the foundation of our relationship with God. So, patatagin natin ang foundation natin. The second, so bilisan ko lang po, first love as genuine and wholehearted devotion. Amen. So, first love in the Bible signifies wholehearted devotion and sincerity in our relationship with God. Amen. So, ito po yung wholehearted devotion natin. And sincerity, yung ating katapatan sa ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen? In the book of Deuteronomy, Moses exhorts the Israelites to love the Lord with all their heart, soul, and strength. Deuteronomy chapter 6 verse 5, ang sabi diyan, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your might. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. So, yan po yung paalala ng Panginoon sa pamagitan ni Moses sa mga Israelites. Okay? So, this verse emphasizes the importance of giving our complete affection, yung ating pagmamahal, and devotion, dedikasyon natin o pananalangin natin sa Panginoon, to God. Amen? So, emphasizes, ang verse na ito, binibigyan ng emphasizes po. Emphasize ang kahalagahan, the importance of giving our complete devotion o affection and devotion to God. Amen? And also it calls us to prioritize Him. Sinong Him? Si Lord. Above all else. Amen? So siya dapat ang nasa taas. Hindi ikaw, kundi si Lord ang nasa taas, nasa sentro ng buhay natin. So it calls us to prioritize Him above all else, acknowledging His supreme worth and significance in our lives. Supreme worth, acknowledging His supreme worth. Dapat kilalanin natin ang pinakamataas na siyang mahalaga sa buhay natin. Hindi yung ating mga bagay-bagay o mga karir natin dito sa mundong ito. O kaya ang pinaka-supreme worth ng buhay mo ay yung yung trabaho mo, yung promotion mo. Hindi yun ang pinaka-supreme worth ng buhay mo. Lahat yan temporary lang. Dapat si Lord ang supreme worth ng buhay natin. Yun ang ibig sabihin ng first love. Supreme si Lord sa buhay natin. Secondary lang mga bagay sa mundong ito. Amen? Yung trabaho mo, secondary lang yan. Yung mga riches mo, wealth mo, position mo, secondary lang lahat yan. Yung pag-aaral mo, secondary lang lahat yan.
Si Lord lagi ang supreme ng buhay natin. Amen? Yun ibig sabihin ng first love. Ha? So, kailangan prioritize natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Lastly, dito muna ako magkatapos. So, first love. What does it mean? First love as a call to repentance and restoration. So, ito'y panawagan ng pagsisisi at pagpapanumbalik. Amen? So, call to repentance and restoration. Kaya nga sabi ng Panginoon sa ating foundation verse, pagsisihan mo ang iyong mga ginagawa. Dahil kung hindi, may danger, may babala si Lord. Aalisin ko ang ilawan sa kinalalagyan mo. Yun ang babala ng Diyos. Pag inalis ni Lord yun, ako, delikado. Yung ilawan na yun, nasa loob po yung eternal life, yung ating kaligtasan. Pag inalis ni Lord yun, sayang. Sayang yung kaligtasan. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan po natin ay nakailang pangalagaan natin. Amen? Even though tinanggap natin kay Lord yung ating salvation according sa Ephesians 2 verse 8, tinanggap natin ito ng walang bayad. So salvation is a free gift of God. By grace, through faith. Sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Pero pinalalahanan din po tayo ni Lord na hindi ako nagkakamali, Philippians 2:13. So we need to work out our salvation. Kasi ang kaligtasan natin grasya, pero napaka-importante, no-work out din po natin ito. Ibig sabihin, pinagpapatuloy. Hindi tayo humihinto. Kaya nga sabi ng Ephesians 2 verse 10, itinalaga tayo ng Diyos. After na tinanggap natin yung kaligtasan, yung grasya, itinalaga naman tayo ng Diyos para gumawa ng mabuti. So, ibig sabihin, hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Kaya tayo naligtas, o after tayo maligtas, doon lang po kinakount ni Lord yung mga mabuting gawa natin. Kasi lahat ng mabuting gawa natin, kung wala si Kristo sa buhay natin, according sa Isaiah 64 verse 6, lahat yun ay parang maruming basahan lamang. Amen? Yun po ang katotohanan. So doon lamang kinakount ni Lord ng kabutihan natin ginagawa. Okay, so pag after na tayo tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin. So salvation is a free gift. By grace, tinanggap natin kay Lord. Amen? Subalit, we need to work out our salvation. Kaya napaka-importante, sabi ni Lord, first love as a call to repentance and restoration. Amen? Kaya kung na-realize mo, medyo lumalayo ka na kay Lord, iba na yung ginagawa mo, lumilihis ka na, hindi pa huli ang lahat. Come to Jesus. Nananawagan ng Panginoon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Amen? Kaya nga, yun yung reminders Lord sa atin. So, first love also serves as a call to repentance and restoration. Amen? So, in the book of Revelation, Jesus instructs the church in Ephesus to remember their first love. Diba? Sabi, alalahanin mo yung first love. Repent and return to their initial zeal, yung kasiglahan o sigla. Panumbalikin yung kasiglahan ng kanyang first love. Amen? Kaya sabi namin, ibalik mo yung sigla na yun. Ngayon, kung malamlam na, ibalik, sabi ng Lord. Kaya repent and return. So, yun po yung instruction ni Lord sa mga Kristiyano sa Epeso. At hindi lang sa Kristiyano sa Epeso, kundi sa ating kapanahonan ngayon. Take note in the book of Revelation 2 verse 5, sabi niya, remember therefore, from where you have fallen. So, remember, alahanin mo kung saan ka bumagsak. Repent. Repent, sabi ng Panginoon. And do the works you did at first. If not, kung hindi, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Hallelujah. Alalahanin mo ang dati mong kalalagayan.
Pagsisihan mo talikuran ng iyong masasamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako riyan. Aalisin ko sa kinalagyan ng iyong ilawan. Take note. Nagbababala po ang Panginoon. Alam niyo kung bakit sinasabi ng Lord yan sa ating mga anak niya? Mahal niya tayo. Mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapariwara. Kasi alam ni Lord, pag nanlamig ka, lumayo ka kay Lord, hindi ka na nanumbalik kay Lord, alam niya mapapahamak ka. Parang walang pinagkaiba yan sa bayang Israel kung nagbabasa kayo ng Bible. Ha? Basahin niyo po yung Bible. Makikita niyo yung bansang Israel. Ha? Binababalaan ni Lord sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Ha? Hali-halili yung mga hari. Okay? Basahin mo sa 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles. Ha? So, basahin mo yung mga hali-haliling mga hari. Minsan, pag namatay yung hari, may papalit. Mas ubod sama pa sa kanyang pinalitan. Ha? Alam nyo si Manases, Haring Manases, lumuklok ng hari, nako, antindi ng sama. Sobrang sama ng ginawa niya kaysa sa mga ninunupan niya. At sabi nga ron yung panahong yun, napakarami siyang pinatay sa Jerusalem. Halos bumaha yung dugo. Sobrang sama ni Manases. Ha? Kaya sila po ay pag dumarating yung kaaway, wala, tatatalo sila. Hindi sila tinutulungan sila dahil sobrang lang kasamaan. Masamba sila sa mga Asera, ha? Baal, nasamba nila yung mga araw, tapos nagsusunog sila ng kailang mga anak. Inahandog nila sa mga Diyos-Diyosan, kay Mulok. Ha? Sobrang sama. Tinatalikuran sila ng Panginoon. Pero ang kagandahan naman kay Lord, once na numbalik ang bayang Israel, di ba? May pumalit na namang hari na may takot sa Diyos. Nandun yung habag ng Panginoon. So willing na willing si Lord na tanggapin ang sino man nagbabalik loob sa Kanya. Kaya hindi pa huli ang lahat, kapatid. Kung na-realize mo ang iyong mga pagkakamali, nandalamig ka na sa pananampalataya mo, yung first love mo, iniwan mo na, balikan mo ulit. Balikan mo yung dati mong ginagawa. Ha? Kaya sabi ng Lord, lahanin mong dati mong kalagayan. Pag-isihan mo talikuran na yung masamang gawa, gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Ha? Nung una ginagawa mo, prayerful ka, ha? Bible reader ka, umaatin ka ng mga care group, may kay care disciple, nagki-care group ka, may kay care leader. Okay? So, hindi ka nag-absent pag araw ng linggo, Sunday service, midweek service, masipag ka umatin ng morning prayer, every Saturday, balikan mo ulit. Hindi pa uli ang lahat, sabi ng Panginoon. Love na love ka ni Lord. Amen? Gusto ni Lord ma-restore yung first love mo. First love natin. Amen? So, ang mga talatang ito, so, Revelation 2 verse 5, sabi nga, this verse reminds us that if we have drifted means natangay ka na sa agos, drifted from your hearts, from our first love, so we should humbly acknowledge our shortcomings. At magpakumbaba tayong kilalanin natin mga pagkakamali, mga kakapusan natin. So repent and return to our initial fervor. Ano yung initial fervor? Halimbawa yung pagiging mainit mo umaalab nung una. Return. Amen? So we need to restore our first love to Jesus. Habang hindi pa huli ang lahat, kapatid. Now is the time to restore our first love. Take note, God called and invited us to go back our first love. Sa mga panahong ito, nasa huling araw na tayo. Huwag natin pagmatigasin ang ating mga puso. Amen?
New Century Version, Revelation 3 verse 20, sabi ron, "Here I am," sabi ni Lord. "I stand at the door and knock. Ha? If you hear my voice and open the door, I will come in and eat with you, and you will eat with me." Ha? Anong sabi ng Lord? Nakatayo ako. Nakatayo ako at kumakatok sa pinto. Ha? Pintuan. "Kung diringgin naman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ha? Papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo." Yan po ang panawagan ng Diyos. Sa oras na ito, kumakatok si Lord sa pinto ng puso mo. Kung medyo tumigas ang puso mo, hindi pa huli ang lahat. Ha? Buksan mo lang. Buksan mo lang yung puso mo. Buksan natin yung puso natin. Ha? Allow Jesus to operate in your hearts, in your life. Hayaan natin si Lord ang mag-operate, magmaniobra sa buhay natin. Amen? Kumakatok siya. At gusto niya muling manahan sa puso mo. Amen? Gusto niya siyang maging hari, sentro ng puso mo, ng puso, ng buhay mo, ng buhay natin. Nananawagan si Lord. Kumakatok siya. Huwag mong pagsasarahan si Lord. Kasi yung malungkot, yung sa maraming Kristiyano, sinasaraduhan si Lord. Kumakatok na nga, ayaw pang pagbuksan. Gusto niya siya'y mabuhay na sarili niya ang nasusunod. Ha? Ano ibig sabihin ng pagbuksan mo ang puso mo, inaalaw mo si Lord magmaniobra sa buhay mo. Ha? So, ibig sabihin, kinikilala mo na hindi mo kayang mabuhay kung walang Diyos sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng pagbubukas ng puso. Hindi mo sinasaraduhan. Amen? So, gusto ni Lord, siya ang maghari sa buhay natin. Magmaniobra. Na sa gayon ang buhay natin ay magiging matagumpay. Anong pagsubok ang ating ma-encounter pag ang ating puso pinagharian ng Panginoon? Siya ang sentro ng buhay natin. Walang problema ang maagapi sa atin. Amen? Yun ang paalala ng Diyos. Ha? So, Revelation 3 verse 20, it is an invitation to renew our commitment to God and rediscover the joy and passion that characterize our early days of faith. So, gusto ni Lord ma-renew ang ating commitment sa Kanya. Ha? Pag binuksan natin ating puso para sa Panginoon. Amen? So, yun po ang puso ng Diyos. Mahal ka niya. Ayaw niya na ikaw ay mapahamak. Ayaw niya isang tao mapahamak. Amen? At galit ang Diyos sa isang Kristiyano na bumabalik sa dating buhay na nanlalamig. Gusto ni Lord tayo ay mainit para sa Kanya. At gusto niyang manumbalik ang ating alab, init ng ating pagmamahal sa Diyos. Yung ating first love. Amen? So, yun po ang paalala ng Panginoon sa atin. Conclusion, take note, first love in the Bible is profound concept that reminds us of the importance of maintaining a passionate and devoted relationship with God. Amen? So, love in the Bible, first love in the Bible is a profound. So, napakalaki ito. Amen? Na dapat nating maintindihan. Nagpapaalala sa atin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng apoy at tapat nating ugnayan sa Panginoon. Amen? So it serves as the foundation of our faith. Yung ating first love calls us to wholehearted devotion and prompts us to repent and restore our fervor when we have strayed. Amen? So, first love serves our foundation of faith, of our faith.
calls us to wholehearted devotion. Tinatawag tayo ng Panginoon. Na buong puso na ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Pananalangin. Dapat maagap tayong magsisi. Kaya ang sabi niya, prompts us to repent and restore our fervor. Sumagap dapat tayong magsisi at panumbalikin natin ang alab. Okay? Halimbawa, na-experience mo, alam mo, medyo nawawala pa na kay Lord. So, napaka-importante, maagap tayo para hindi pa huli ang lahat. Mahirap na, baka mahuli ng lahat. Biglang dumating si Lord. Amen? Kaya, let's us continually sa ating pagkatapos seek to cultivate. Cultivate means pagyamanin natin our first love for God, yung ating pagmamahal para sa Diyos. Allowing it to shape and guide every aspect of our lives. So, allow natin, hayaan natin mahubog muli. Ang lahat ng aspeto ng ating buhay, mahubog para kay Lord, yung ating pananampalataya, yung ating unang pag-ibig sa Panginoon, mahubog muli, ma-restore. Amen? Yung ating first love. Amen? So, yan po ang paalala ng Diyos sa atin. So, again, sa ating pagsasamarize, okay? So, what does it means? First love. Ano bang ibig sabihin ng first love? So, the meaning of first love in the Bible, first is first love as the profound o foundation of our relationship with God. So, ang ating verse po dyan ay Revelations 2 verse 4. Okay? And the second is first love as a genuine, wholehearted devotion. Amen? So, wholehearted devotion. Ating verse po ay Deuteronomy chapter 6 verse 5. Okay? So, and the third is, ang pangatlo sa ating panghuli, first love as a call to repentance and restoration. So, tinatawagan tayo ni Lord magsisi at manumbalik. Ayon po sa ating verse po sa Revelations 2 verse 5. Amen. So, hope meron po tayong naintindihan sa ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo sumandaling yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you sa oras na ito, Panginoon, sa iyong mga paalaala, sa iyong salita, na itong panahong ito, Panginoon, kung saan malapit ka nang dumating, malapit na ang iyong muling pagbabalik, nagkakagulo no ang buong mundo, Panginoon. Hallelujah, bansa sa kapwa-bansa, naglalaban, at yan po'y palatandaan na iyong muling pagbabalik, na iyong nabanggit, Panginoon, sa Matthew 24, God, chapter 24. Lord, salamat po Diyos sa palaala mong ito, na nais mo, Panginoon, na nanawagan ka, na panumbalikin namin ang aming first love sa iyo, Panginoon. Lord, ng dati naming alab, ng aming pag-ibig sa iyo, ay nais mo ito'y manumbalik, Panginoon. Sapagkat lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon, ay tunay, Lord, na maglalaho lamang ito, mawawala lamang, mapaparam, yung mga kinakahumalingan ng maraming mga tao. Nung minsan ito'y nagiging dahilan, Panginoon. Kaya nawawala ang first love dahil nakapokus ang isip at puso ng mga tao sa mga material na bagay sa mundong ito. Salamat sa palaala mo sa amin ngayong hapon, na tunay pinapakita mo sa amin ang iyong tapat na pag-ibig sabat sa amin, na ayaw mo na kami, Panginoon, ay mabuhay na malayo sa iyo. Ayaw mo na kami malamig sa aming pananampalataya sa iyo. Gusto mo kami maging mainit, maalab, maapoy ang aming buhay Kristiyano, Panginoon. Hallelujah. At gusto mong panumbalikin, Panginoon, ang aming first love, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga palaala mo sa iyong mga salita. Hallelujah. Lord, sa oras na ito, patawarin niyo rin po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung mayroong mga nanlamig, Panginoon, Lord, patawarin niyo po, Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Kaya sa oras na ito, kapatid, sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Muli nating i-rededicate ang buhay natin. So we need to restore our first love. Pagsisihan natin ating mga pagkakasala.
At yung mga ngayon lang po nakarinig ng mensaheng ito, napaka-importante rin po, tanggapin nyo si Jesus bilang Lord and Savior ng iyong buhay. Si Jesus po ang ating tagapagligtas. Book of Acts 4 verse 12, walang ibang pangalan na binigyan ng Diyos sa sinong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesucristo. Kaya itaas po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako na iyong banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan niyo rin po ako, Panginoon, na ikaw lang po ang aking first love, Panginoon. Tulungan niyo po ako na hindi man lamig ang aking unang pag-ibig sa iyo. Manatili akong nag-aapoy, Panginoon, sa aking pananampalataya sa iyo, sa pagsunod sa iyong salita, Panginoon. Manatili akong nag-aapoy sa pagbabasa ng iyong salita, pananalangin, O Diyos, pagdalo sa iyong mga gawain, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Maraming salamat po. Pagpalain niyo ang aking buhay, sampo ng aking buong sambayan. In Jesus' name, in Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang po manalangin, Lord, thank you sa mga oras na ito, sa mga tumanggap sa iyo, sa mga nagbalik loob sa iyo, pagpalain niyo sila. Iunat mo yung mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Panginoon, salamat sa pagre-restore mo ng aming unang first love sa iyo, Panginoon. Purihin ko, Diyos, manatiling nag-aalab, nag-aapoy ang aming pananampalataya sa iyo at paglilingkod sa iyo, Panginoon. No matter what, Lord. Pagpalain niyo, Lord, lahat ng mga nakinig ng salita ngayong hapon. Yung mga nangailangan ng financial, mag-miracle ka. Sa kailang mga financial needs, Lord. Mga nangailangan ng kagalingan, Lord, pagalingin niyo po, Lord. Mga nangailangan ng kapayapaan, bigyan po sila ng Panginoon ng perpektong kapayapaan. In Jesus' name, Lord. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa oras na ito. Sa pangalan ninyong anak na si Jesus, all honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 So, purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong paikinig ng salita ng Diyos at ang konting palalam po. Ang ating pong Sunday service ay tuloy-tuloy po. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa harap ng Ilibit Town Center sa may number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So along the highway lang po, so may gate to ng Hillcrest at mayroon po doong building na Sabangan Building. Sa ibaba po ay City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. Okay? Tapos mayroon po, may kita nyo ron na Camarin Doctors Hospital. So halos katapat lang po yan. Okay, so every Sunday po, 9 o'clock, iniimbita ko po kayong makapunta po ron, sampo ng inyong mga mahal sa buhay, mga friends, sama niyo po. Okay? Ganyan din po, ang ating midweek service ay nagpapatuloy po, pamagitan po ng ating FB Live sa FB page po ng Jesus Christ Saves Global Outreach every Thursday, 6:30 p.m. So, mag-tune in po tayo at ipagsabi niyo po sa inyong mga mahal sa buhay. Mag-like din po tayo sa ating FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family. Amen? So, purihin ng Diyos. So, hanggang sa susunod, tayo po muna ay magpapaalam. So, God bless po sa lahat. Bye-bye.